Ang pag-aaralan po natin ngayon ay Araling Panlipunan 5, ikapitong linggo. Kalagayang pampolitika sa sinaunang lipunang Pilipino. Ayan po ang ating pag-aaralan ngayon. Kalagayang pampolitika sa sinaunang lipunang Pilipino. Tungkulin ng isang pinuno ang pagpapatupad ng mga kinikilalang batas sa kanyang nasasakupan. Ano kaya ang kahalagaan ng batas sa pag-uugnayan ng mga Pilipino? Ito po ay dalawang uri ng pamahalaan na umiiral sa sinaunang panahon sa Pilipinas. Ito ay barangay at ang isa ay sultanato. Pag-aaralan po natin ang barangay at sultanato ngayong araw. Pamahalaang barangay. Unang araw. Ang barangay. Lumaganap sa mga pamayanan ng Luzon, sa Luzon at Visayas sa mga barangay. Ang barangay ay salitang halaw sa balangay o balanghay na tumutukoy sa sakyang pandagat na ginamit ng mga sinaunang Pilipinong nanirahan sa mga kapatagan. Ito yung halimbawa ng picture. Ayan. Ayan. Ayan yung ginamit ng mga Espanyol. Ilang buwan na lang? Ay, hindi pala, mali. Ito ay yung bangka. Ano lang siya ng barangay o banghay. Yun po, kapangalan ng barangay. Ang barangay isang unit na pampolitika, panlipunan at pangkabuhayan noong sinaunang panahon sa Pilipinas. Karaniwang binubuo ng 30 hanggang 100 pamilya ang isang barangay. Dato, ang tawag sa pinuno ng barangay. Ayan po. Dato po yung dalawa. Ayan po, dato. Ang barangay. Ang dato ay siyang kinikilalang pinakamalakas, pinakamatapang at pinakamayamang lalaki sa barangay. Ang dato at ang kanyang pamilya ay kabilang sa pinakamataas na antas ng lipunan noon. Itinuturing ang dato bilang ama ng barangay kaya't malawak ang sakop ng kanyang katungkulan at kapangyarihan. Nasalaylay sa dato ang kapakanan ng buong barangay kaya't tungkulin niya magpatupad ng mga batas at ipagtanggol ang kanyang barangay laban sa mga kaaway tuwing may digmaan. Bagani, ang taguri sa mga mandirigma ng barangay noon. Atubang ng dato o agurang ang tawag sa lupon ng mga matatanda at